Bawal nga ba ang pagpapagupit ng buhok? So, tagta 3 minuto. Game. Okay, sino? Ako? Okay, mga kapilyon. Ako ba? Driving pa ako eh. Papupauwi pa ako sa bahay. Nandun yung notes ko. Pero subukan natin. Mababasa kasi yan sa unang Korinto 11, 4 hanggang 6 na ang sinasabi doon, hindi baga ang katalagahan ang nagtuturo na kapag ang may babae ay mahabang buhok ay kapurihan niya. Kung ang lalaki naman ay mahalay sa kanya. Kasi ang buhok binigay na pinakalambong. So, sa isang banda, Diyos naman ang nagbibigay ng katalagahan kung paano at hanggang saan ang paghaba ng buhok. Kasi minsan, ang nagiging nosyon ng isang tao, ang hirap naman magpahaba ng buhok. Ang hirap naman kasi may shampoo, may ganito, may ganyan-ganyan. Ano mo na lang yun eh, dahilan mo na lang yun eh. Pero kung susunod ka sa Diyos, sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, ikaw ay matakot. Sundin mo ang kanyang utos. Utos yun eh, na ang babae dapat nagpapahaba ng buhok. Minsan kasi sa talata, naghahanap sila ng letra por letra na bawal ba o may mababasa ka ba? Bawal ba na magpahaba ng buhok? Eh yung konteksto at diwa ng talata na kung ang babae ay may mahabang buhok, kapurihan niya sapagkat ito'y pinakalambong. Ang lambong kasi o ang veil ng isang babae, yung buhok niya. Kasi pwede kang pakialaman ng anghel. Merong mababasa at history sa Biblia na yung babaeng maigsi ang buhok at nagpapaputol ng buhok, pwedeng pakialaman ng mga anghel. Hanapin ko lang yung talata, pauwi na ako na pwede kang pakialaman. Kaya ang Diyos, isa sa mga utos niya na ang buhok ng babae dapat mahaba at hindi pinuputulan. Isang bagay yon na pwede kang pakialaman ng anghel. At yon, ibig sabihin na kapag may mahaba kang buhok, napapasakop ka kay Kristo at sa Ama. Kasi sa isang talata ng Biblia, ang pangulo ng isang babae na which is nasasakop ni Kristo, ang pangulo ng babae yung lalaki na nasasakop ni Kristo. Na si Kristo naman nasasakop ng Ama. So, ang buhok is mahalaga. Part yan ng pananampalataya at part yan ng kautusan ng Panginoong Diyos na hindi dapat natin putulan kasi pinakalambong yan. At kapag ikaw ay nananalangin, dapat nakalambong ka. Which is ang lambong, mahabang buhok o veil. Minsan sinasabi nila, dulo lang naman tawag dito may split ends pangit. Sa iyo pangit, pero sa paningin ng Diyos, kapuri-puri ka. Kanino ka ba naglilingkod? Sa tao o sa Diyos? Mas maigi ng pangit yan sa paningin ng tao, pero kapuri-puri ka sa Diyos kasi sinusunod mo utos niya. Yon, salamat. Napakalinaw na sagot ni Uncle, ay ni Kuya Ilyon. No? So next naman natin si Udas Chano. Hello, Kuya. Ayan, ayan magandang gabi sa lahat, no? Actually, ang topic natin ay napakagandang topic po ito kasi ito po yung topic na hindi sinusunod ng karamihan ng mga Kristiyano po, no? Karamihan po ng mga Kristiyano ay hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Bakit? Ang paggugupit or pagbibelo, nabanggit nga ng ating unang speaker, yung pagbibelo, ay isa ito sa tanda. Tanda ito na siya ay nagpapasakop sa kanyang asawa at ganun din sa Diyos. Ano ang talata? Dito ho sa nabanggit niyang talata, doon sa talatang 11 hanggang 10, ito ang ating mababasa. Alang-alang sa mga anghel, dapat magbelo ang babae bilang tanda na siya'y nagpapasakop sa kanyang asawa. At ganun din sa Diyos. Ibig sabihin, ang mga babae or ang mga kababaihan natin ay hindi sila nagbibelo at hindi pinag-uutusan ng kanilang mga pastor or hindi pinag-uutusan ng kanilang mga pari or ministro. Tanda ito na ang relihiyong yan ay hindi nagtuturo
ng tanda ng Diyos. Maliwanag po sapagkat napakaliwanag po yung nabanggit na ang sinumang babae ay magbibelo ay tanda ng kanyang pagpapasakop sa Diyos o sa kanyang asawa. Kaya kung hindi mo itinuturo or hindi mo ipinagbabawal sa mga kababaihan bilang ikaw ay pastor, ang pagbibelo, ibig sabihin tanda na ikaw ay wala sa Diyos. Kaya kayong mga pastor, yung mga nagbabasa ng Biblia, dapat ang mga kababaihan sa inyo ay magbelo. Bakit? Ito ay isang malaking tanda na bilang kayo ay nagpapasakop sa Diyos. Opo, nabanggit po sa isang talata, napakaliwanag po ito eh. Kaya, sa mga kapatid nating mga Kristiyanong kuno na nagbabasa ng Biblia na hindi naman sinusunod yung nakasulat na talata. Oo. Dapat naman dapat sabi nga doon sa ay mahiya naman kayo, no? Dapat sundin po ninyo kung ano ang nakasulat sapagkat yun ay kalooban ng Diyos, sundin ang bawat kautusan ng Diyos. Okay, sunod naman natin si Angkol. Bakit nagbabaan? Okay. Salamat. Salamat sa time, no. Isang ano ko lang to view kasi malapit na mag-alas 6, prepare na ako para magtrabaho. Ito yung talatang ibibigay ko, 1 Corinto 11 5 hanggang 6. Dapat wat ang bawat babaeng nagsisidalangin o nagsisipanghula na walang takip ang ulo ay nangalalait sa kanyang ulo, sapagkat katumbas niya ang babaeng ginagapang. Sapagkat kung ang babae ay hindi tumakip ay pagupit naman siya. Ngunit kung ignon, bakit naging Bisaya ito? Kahihiyan sa babae ang pagpapagupit o pag-aahit ay magtakip siya. So, dito sa talatang ito, kung magpapagupit man ang babae, dapat magbelo siya o magtakip. Yan yung konteksto. So, hindi siya ipinagbabawal. No? Hindi bawal. At saka, it will depends on the tradition. Kasi nga, tulad na lang ng mga mga taga Nazaret na mga lalaki, hindi nag-aahit, hindi nagpapagupit ng buhok. Kaya nga yung Kristo ng mga Kristiyano ay mahaba ang buhok at saka mayroong balbas. Ewan ko lang sa mga saan na ba yun si tumakas na yung kapatid natin sa ibang pananampalataya, no? Pero yun nga, it will depends on the tradition of where you belong. Tayo hindi naman sa sinasabi nating hindi pinagbabawal, pero yung sabi sa Biblia, kapag magpapagupit, magbelo o magtakip kasi kahihiyan daw yun sa ulo. Kaya nga merong iba kapag na sorry sa word pero napapanot na, talagang yung iba nagwiwig na lang, yung iba gumagamit ng sombrero, pero hindi naman siya pinagbabawal actually, no? It will depends on the tradition pa rin. Pero yun nga, sa mga napapanot dyan, mag-novo hair tayo mga kapatid. Alagaan din natin ang ating buhok. Hindi naman natin dapat pabayaan ang ating buhok. Sinabi naman dyan na sa talata na hindi naman pinagbabawal, kundi merong dapat lang magtakip kung magpapagupit. Yun lang. Okay, salamat Angkol. Sakto, time na. Pwede ka na magtrabaho. So, maraming salamat sa oras mo at pagtambay sa aking platform. Ang paksa natin ngayon, pinagbabawal nga ba ng Diyos pagupit ng buhok ang mga babae? Sunod naman ay si Kuya Elijah. Yung sa binasa ni Angkol sa 6, sabi rito, sapagkat kung babae ay walang langbong ay pagupit naman. Ngunit
kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o pahahit, ay maglambong siya. Ngayon bro, sa Kristiyano kasi kahiya-hiya yung babae bro na nagpapagupit. Kaya nga sinabi dun sa sa talata, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, mahalin sa kanya, datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Kapurihan sa babae yung bro eh. Kaya lang naman nasabi dito ni Pablo, kung kahihaya sa babae ang pagupit o pahit ay maglambong siya. Ay sabi dito 'di ba, sapagkat kung ang babae walang lambong ay pagupit naman. Kasi nga bro, ang kausap dito ni Pablo is mga ang pinapaanuhan dito ni Pablo na magpagupit bro, hindi naman mga Kristiyana. Kasi bro, ang buhok is natural na binibigay ng Diyos. Di naman nagbibigay yung Diyos bro na mahirap. Kung humaba man yan, may hiwaga kasi dyan bro na hindi mo maiintindihan kung wala ka talaga sa loob ng iglesia. May turo dyan brad. Hindi naman ganun, umahaba talaga ng ganun kahirap yung buhok ng mga babae. Ngayon bro, itong utos na to sa mga babae, magpahaba ng buhok dahil kapurihan niya sa mata ng Diyos. At pagsunod yun bro, sa Diyos. Kasi bro, pinapaganap to ni Kristo eh. Sabi nga sa Mateo 28:19, humayo kayo, gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo at ganapin lahat ng tinuro ko. Paano ka ba bro magiging alagad bro kung hindi mo susundin ang utos na to, lalo na sa mga babaeng Kristiyana? Utos to bro eh. Katalagahan bro, bigay ng Diyos, natural na bigay ng Diyos itong buhok. Paano ka ba bro magiging alagad kung hindi mo to susundin itong aral pa lang na to? Ang isa bro sa paraan para maging alagad ka ng Diyos sa Juan 8:31 sabi, kaya sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Kung itatanggi mo to bro na yung utos na to ni Kristo na sa mga Kristiyano, sa ating mga kapatid na babae, papaputulan mo na natural na bigay ng Diyos, lumalabag ka na dyan bro sa utos ni Kristo na yung mga salita, hindi na nananatili sa salita ni Kristo bro. Kumbaga, kinontra nyo. Kasi bro, ang tunay na pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo ang manatili sa kanyang mga salita bro. Hindi kontrahin bro. Yung binasa mo kasi sa 6 bro, hindi mo naunawaan. Hindi yun mga Kristiyana, kaya hindi sa kanila kahihiyan. Sa mga Kristiyana, kahihiyan yun bro pag pinutol. Yun, salamat sa iyo Kuya Elijah. So sasagot naman si Jordex, pinagbabawal nga ba ng Diyos na magpagupit ng buhok ang mga babae? Mga sa amin, mga Katolik, yung mga nagpapariban pa. Hindi. Hindi kasi kung babasahin nyo, grooming yan, intindihin ninyo ang Biblia sa naayon sa nagsusulat nito. So yung pagbabawal pala na iyan, yung maiksi, mahaba, lalaki man o babae, hindi siya pwede maiksi, hindi din siya pwede mahaba. Proper grooming yan ng Jewish tradition, kung saan hindi papasukin sa templo pag ganyan ang appearance nila. Hindi sila papasukin sa templo pag yung babae maiksi ang buhok. Kung ang lalaki naman ay mahaba man ang buhok, hindi din siya papasukin. At meron ding Jewish din na may tradisyon sila na mahaba ang buhok, doon din pwede sila papasok. Pwede din sila papakalbo, pero hindi sila makakapasok. Yun yung yung grooming ng Hudyo. Ang kalbo bawal, hindi sila pwede makapasok. So dapat merong mahabang parte ng buhok nila, at makikita mo yan hanggang ngayon, existed pa rin yan. Existed pa rin yung tradisyon nila na may mahabang buhok dito sa tagiliran. So nakita nyo, hindi talaga siya pinababawal na sobrang iksi. At least may porsyon ng buhok na mahaba. Sa babae naman, bawal talaga sa kanila yung maiksi na buhok. Bakit? Kasi yung mga babae nila, inaalay yan nila sa templo eh. Nung sanggol pa lang yung mga babae na yan, pag luwal nila inaalay.
So ngayon, yan yung batas nila. So saan na lang sila magsisimba kung ganon? Kung pati ang Kristiyano i-adapt yung ganon na alituntunin, ang tanong saan na lang magsimba ang mga babaeng maiksi ang buhok? Hindi pinakaitan yun na sila ng kaligtasan. Mas masahol pa kayo kay Kristo. Si Kristo hindi yan pinasunod na niya. Yang batas na iyan. Walang batas na pinasunod. So ngayon, sino naman ang tunay na Kristo na sinusunod ninyo? Yung nagbabawal sa mga babae at lalaki na mahaba at maiksi ang buhok? O yung tunay na Kristo na walang pinagbabawal as long as sasamba ka sa kanyang bahay, di ba? Ganyan unawain ang Biblia, hindi yung talata to talata, maintindihin yung talata, tapos yun na, wala na. Thank you. Okay yan, si Kuya Jordan say nagsarap pa ng tindahan, makahabol lang sa ating paksa ngayon. Ayun na, dumaan ang ambulansya. So next naman natin is si ang dating daan. Kuya ADD, kayo na po. Nakalive ang iyong post, ikaw yung nagkakape. Yun, mga kapatid. Oh, energetic naman. Hello. Okay, dinig ka kuya, tuloy mo lang. Yan, no? At nabasa naman natin yan sa sa unang Korinto na 14 hanggang 16. Hindi, ulitin ko lang mga kapatid, hindi baga ang katalagaan din ng magtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, maalis sa kanya. 15, na dapat kung ang babayang may mahabang buhok, isang kapurian sa kanya sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pantakip. Sabi ng ganyan. Therefore, meron ditong reminding dito sa Biblia na to na bawal talaga magpuputol ng buhok. Kumbaga, sa kapurian nga daw sa babae, 'di ba? Kaya nga ang sabi din bawal din magpakulay ng buhok di ba? Yung isang babae, bawal makulay matingkad ang kulay, no, sa buhok. Ngayon, may mga pilosopong mga ibang sekta na nagsasabi, paano pag may cancer, paano pag tawag dito, kinemo. Di ba pag nagkemo ka, malalagas buhok. Maintindihan na ng Diyos 'yun. Kung bakit ka kailangan magpaputol ng buhok. Just because of sa mismong gamot na sinasalpak sa iyo. Kasi may mga iba paano yung mga nagkikemo, paano yung nagkakasakit na alap. Hindi yun kumbaga parang parang tawag dito, parang maintindihan na ng Diyos yun Kasi alam niya may sakit ka di ba? So yun lang mga kapatid, wala naman ako dadagdag. Pare-pares lang naman sinasabi nila Proel yun na, si Proel ay dyan na pare-pares lang na yung paniniwala namin talaga na bawal talaga magputol ng buhok yung isang babae. Okay, salamat sa iyo Kuya ADD. So si Kuya Samix naman, pakinggan natin ang kanyang reaksyon. Ayon kay Kuya Samix na nabasa na lahat ng uri ng Biblia. Sinasabi ba ang Biblia ng pinagbabawalan sa pagpapagupit ng buhok? Sige Kuya Samix, ikaw na. Hello, ako wala naman akong problema sa mga mga nakasulat, pero yung kasi yung pagtatayo ng religion ng Soriano is against naman yan sa mga tinuturo ng Biblia kasi hindi na nila pinapagupitan yung mga babae na sobrang hahaba na ng buhok, 'di ba? Paano na lang kung sumakayan sa motor tapos biglang sumuksok yung buhok nila sa gulong, no? So ikadidisgrasya pa nila. Kaya mali ang mga inimbento nilang aral na bawal na magpagupit, 'di ba? Minsan kailangan mo rin magpagupit para maging malinis yung mo kasi pag sobrang haba na minsan is yung hygiene mo is naapektuhan din. So kailangan din natin magpagupit. Kung naman, ang mahalaga dito kasi sa Deuteronomy
22 versikulo 5 sabi dito, ang mga babae huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Kumbaga, yung itsura mo, kung babae naman ang itsura mo, hindi ka naman yung itsura mo panlalaki, yung mga gawi mo, yung physical attributes mo, hindi mo binabago. Babae ka, babae. Kasi yung pag sa ang buhok naman mahaba pa rin naman yan kahit sabihin na natin lagpas ng balikat pababa, di ba? Mahaba pa rin naman yun. Di ba? Babae ka pa rin naman nun. Wag lang yung itsura mo is gupit na panlalaki. Ayun talaga yung bawal. Kasi bawal nga dito, wag magsusot ng kasuotang panlalaki. Di kasuklam-suklam na sa Diyos yun. So, dapat ang itsura mo pa rin pambabae. Di ba? Physically, mentally, ayusin mo. Kung babae ka talaga. Kung lalaki ka. Huwag mo nang babaguhin yun. Pero yung sabihin nyo hindi na magpagupit gaya na sa MCGI, malaking kalokohan yun. Nalabag na yun ng Biblia at si Kristo. Wala naman tinuturo sa mga ganyan na huwag ka magpagupit. Pabain mo yung buhok mo hanggang ano. Ano yan? Guinness World Record? Sasali ka ba ng Guinness World Record? Pero nasa yung decision na yan. Basta wag ka lang makaka-apekto sa iba, di ba? O sa sarili mo ng desisyon yan. Kasi sa pag-aasawa nga, sabi ni Kristo, depende yan kapag may kakayahan. Yan, natapos na. Pasagutin naman natin ngayon si Kuya Ilion. Kuya Ilion, ano masasabi mo sa reaksyon ng mga kausap mo? Nagbabawal nga ba na Diyos papagupit ang buhok ng mga babae? Alam mo, yung sagot ni Sam, parang hindi nag-iisip, sasakay ka ng motor, ilaladlad mo yung ganong kahawa, matidisgrasya ka talaga. Sabi ng Biblia, ang lingkod ng Diyos nag-iingat sa sarili para iingatan din siya. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating S-I-R-A, bawal kasi magsalita dito mamaya ma-restrict yung host Kung di ka ba naman S-I-R-A-U-L-O, ilalaglag mo yun sa ganong sasakay ka ng motor. Siyempre, ipupusod mo yun. Ang uulitin ko ang lingkod ng Diyos nag-iingat sa sarili para iingatan din siya. So, ipupusod mo yun. Kesa naman, ano ang gugustuhin natin? Maging pangit tayo sa paningin ng Diyos o maganda lang tayo sa paningin ng tao? Diba? Ano pipiliin natin? Ako mas pipiliin ko na yung maging kalugod-lugod. Kung babasahin nga natin, di ba nga talagahan din na nagtuturo na kung may mahabang buhok sa babae, kapurihan niya. O kapuri-puri sa kanya, sa mata ng Diyos yun, sa paningin ng Diyos. Hindi sa paningin ng tao. Kasi ang tao, hindi naman naglilingkod sa Diyos, sa tao Ang tao hindi naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. So kung susundin natin yung utos niya na hindi tayo magpapaputol ng buhok kasi talaga naman ng nature yun o talaga ng Diyos yun, kung gaano kahaba ng isang buhok ng isang babae, sumusunod tayo sa kautusan. Ulitin ko, napakalaking TANDA mo yun kung magmumotor ka tapos ilaladlad mo yung napakahabang buhok mo, madidisgrasya ka talaga nun, hindi ka nag-accept, di ba? Siyempre, ipupusod mo yun at hindi ganun kadugyot tignan ang mga kapatid dahil marunong mag-ayos at hygienic ang mga kapatid pagdating sa mahabang buhok. Ewan ko lang, siguro ikaw. O kaya kung sino man sa inyo, kapag nagpahaba ang buhok, hindi niya inaalagaan. Kasi hindi naman pinagbabawal na hugasan ng buhok Hindi naman pinagbabawal na shampoohin ng buhok, di ba? Para hindi maging dugyot, di ba? Siyempre, aalagaan mo yun sa paraang makakasunod ka doon sa sinasabi ng Biblia. Kung ang lalaki naman, mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. At saka yung Nazareno, panata yun, hindi yun para sa Kristiyano. Ang utos ng Kristiyano, gaya nga ng sinabi ni kapatid na Elijah kanina, kasi sa Korinto, puro doon matitigas ang ulo, kaya pinagsasabihan ni Pablo regarding doon sa kautusan pagdating sa buhok, mga kaibigan. Ulitin natin, dapat kayo, nabasa mo pala yung kabuuan ng Biblia sabi nga sila nagsipis pag-aral ng mataimtim pero hindi pa rin nauuwi sa pagkaunawa. Meron ganun Meron ganun talaga, basa ng basa, aral ng aral. Hindi naman nauunawaan yung talata ng Biblia. Letra por letra na nga sinasabi, di ba? Kapurihan yun kapag may mahabang buhok ka
sa mata ng Panginoon dahil doon tayo naglilingkod sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. Yan. May para naman pala Kuya Samix eh. Pupusod mo kasi para hindi sumabit sa gulong. Hindi mo pala pinusod eh. Sasabit talaga. So, ang sasagot naman ngayon si Kuya Abiel. Kuya Abiel, ikaw naman na ngayon. Bawal ba pagupit ang buhok? Ayan, shout out. Alam mo, wala namang nabasa dito, unang Korinto 11:15. Wala namang nabasa dito bawal. Hindi to isang uri ng pangungusap na imperative. Magkaiba to. 'Di ba? Hindi naman to nagbibigay ng utos, kundi nagbibigay lang ng impormasyon. O, diba? Sabi, dapat tong ang babae may mahabang buhok ay isang kapurihan sa kanya. 'Di ba? So hindi ito imperative na uri ng pangungusap o nagbibigay ng utos. Paano naging utos to? 'Di ba? Ang linaw-linaw dito sa unang Korinto 14:40, dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ng lahat ng bagay, biruin mo. 'Di ba? Ngayon, nasa sayo na yun kung pagugupitan mo hindi, pero hindi bawal. Magkaiba yung bawal sa nagbibigay ng impormasyon. Kaso nga lang ito kasi, nakabasa lang tong mga MCGI ng ganito, akala nila inutusan na sila. Yan o, ang linaw-linaw, nagbigay ng impormasyon. Dapat kung ang babae may mahabang buhok, ay isang kapurihan sa kanya. Di ba? Hindi to utos. Napakasimpleng grammar hindi maintindihan, di ba? So, lalo na doon sa mas malalalim na aral siguro. Kaya madaming naligaw Kaya yung kanila mismong leader, nagkandalito-lito, hindi nakarating sa pagkaalam. Di ba? Sabi nga doon sa Santiago 1:8, yung isang taong may dalawang kumbaga nagdadalawang isip, hindi diretso yung lakad. Di ba? Laging sa pagkaligaw yung punta. Di ba? Linaw-linaw, nagbibigay impormasyon. Utos ba to? Hindi to utos. Magkaiba yung utos doon sa nagbibigay ng impormasyon. Ang ginawa niyong utos. Para lang yung ganito Sabi ni Kristo siya ay tao, ginawa niyong Diyos. O, di ba? Kaya yung simpleng pangungusap, pinalalala lang ninyo. Pero hindi naman pinagbabawal. Ngayon, kung gusto mo, mahaba yung buhok mo, nasa sayo na yan. Kaya nga may free will nonsense na, Kuya Viewerista, yung free will ng tao kung sa kanyang sarili, kung ganito din lang naman pala. Patunayan nyo muna na itong inyong kinukote na talata ay isang imperative na sentence. O isang uri ng sentence na nagbibigay ng utos, isang paragraph o isang pangungusap na may nagbibigay ng utos dito. Pero kung mapapatunayan ninyo o napatunayan na ito ay nagbibigay impormasyon lang at hindi ito nag-uutos, sablay kayo dyan. Diba? Kasi pag sinabi mong mahaba, yung hanggang baywang, mahaba din yun kahit putol. Diba? Okay? Amen? Amen. Okay, amen. Hallelujah. Praise the Lord, Kuya Abiel. So, sabi ni Kuya Abiel, wala ang problema kay mahaba, kay maikli ang buhok. At hindi naman daw yung utos. So, siyempre sasagot naman ng kaibigan ng MCGI. Ikaw na, Kuya Elijah. Ito nga si Abiel, bro. Kami pa sinasabihan na walang unawa. Hindi mo nga naunawa yung buong dito ni sino ba kausap dito? Bago mo kami sabihan, bro, na walang unawa, na hindi nakarating sa katotohanan, tanongin nyo muna sarili nyo, bro. Hindi nyo nga alam, bro, kung wala nga sa inyong tamang salin, bro, Ito, bro, kaya sinabi to ni Pablo, bro, sa mga mananampalataya. Kasi nga, bro, may mga tao dito, may mga mananampalataya, na yung lalaki nagpapahaba ng buhok, yung mga babae, nagpapagupit. Kaya nilinaw dito ni Pablo, bro, sinabi niya, di ba nga yung katalagahan na nagsasabi sa inyo na kung ang lalaki ay magpahaba ng buhok, ay mahalay sa kanya. Datapot, kung yung babae naman, mahaba yung buhok, kapurihan sa kanya. Kaya nilinaw dito, bro, ni Pablo. Kasi kung pupunta ka lang sa susunod na talata, sa 18, kung pupunta ka, sabi dito, sapagkat una-una ay nababalitaan ko na kung nagkakatitipong kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong pagkabahabahagi. May pagkabahabahagi, bro, kailangan ituwid to ni Pablo, bro. Ano ba talaga? Kaya nga sinabi niya, bro, tinuwid ni Pablo. Ang katalagahan talaga ang nagsasabi sa inyo
Na kung may mahabang buhok yung lalaki, mahalay. Kaya tinuwid dito ni Pablo, bro. Dahil sabi sa 19, sapagkat tunay na sa inyo mayroong mga hidwang pananampalataya. Mga maling pananampalataya yung bro, yung mga nagpapahabang buhok. Yung mga nagpapagupit sa babae, sa Kristiyana. Kaya nga tinuwid dito ni Pablo, bro, dahil mayroong hidwang pananampalataya. Nagkakaano sila, may mga pagkabahagi. Kaya dito, bro, si Pablo, inutos niya, tinuwid niya para hindi magkaroon ng hidwang pananampalataya or magkabahabahagi. Ano ba talaga yung dapat sundin? Kaya sinabi niya, di ba nga, ang katalagahan na nagsasabi sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, gaya ni Jordex, ay mahalay sa kanya. Di ba? Ayun lang yung bro, kung uunawaan nyo lang yung buong konteksto, Brad, yung buong ano dito ni Pablo, mauunawaan nyo yung gusto iparating dito at kung sino yung makakausap, kung sino yung gustong turuan. Dahil nga bro, may pagkabahagi. Tinutuwid ni Pablo kung ano ba talaga yung dapat gawin ng isang Kristiyano dito. Kasi nga bro, di ba, may mababasa din tayong talata, yung may hidwang pananampalataya, hindi makakapasok yan sa langit eh. Kaya tinutuwid dito ni Pablo bro, kasi mahalagang utos to bro sa babae. Kasi yung natural na buhok na bigay ng Diyos sa babae, kapurihan nyo sa mata ng Diyos. Kung si Same gusto niya mapapogi lang sa mata ng tao, paimbabaw, hipokrito, hindi ako dyan. Doon ako sa magiging tingin sa akin ng Diyos sa pagsunod sa utos niya. Ayun lang, Brad. Okay, ikaw naman Kuya Jordex, mukhang may piniprepare ka ng talata. Yan ang ating paksa, pinagbabawal nga ba ng Diyos na magpagupit ng buhok ang mga girl? Unang Korinto 11:15. Aray ko po, aray ko po, o aray ko po. Basahin natin. Hindi ba't kalikasan na rin na nagtuturo sa inyo na kahiya-hiya na sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Kalikasan pala. Oo, so nakita nyo na. Hindi pala ito batas nila. Dapat kasi comprehension. Kung batas ito, may ipapakita naman ako. Sige, pakitaan natin ang mga talata para mas lalong maunawaan ang ang Biblia. Roma 6, talatang 15 to 17. Ngayon malaya na ba tayong magkakasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi ba ninyo alam na kapag nagpapasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? So sino pala yung sinusunod nyo? Si Kristo na walang turo na ganyan o kayo na bahala. So ito pa meron tayong babasahin, 2 Tesalonica, talatang 13 to 15, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, datapwat kami nagpapasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya, kabilang kayo sa unang pinili upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at kayong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita o ebanghelyo na ipapahayag namin sa inyo. So ngayon, hindi pala tinawag ang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtutuli kasi ang mga Hudyo, diyan sila tinawag. Tipanan nila yan. Ngayon, ang tipanan naman ni Kristo, yung ebanghelyo. Ngayon, ang tanong, kaninong alituntunin kayo magpapasakop? Sa tipanan ng ebanghelyo o sa tipanan ng pagtutuli na maraming kautusan ayon kay Pablo? Kayo na bahala, gumising kayo. Habang maaga pa ba? Kasi si Kristo Nazareno, lumaki siya Nazareno, si Bautista Nazareno. Ayon sa tradisyon nila, mahaba ang buhok. Si Samson mahaba ang buhok. Si Kristo mahaba, si Bautista mahaba. Alamin ninyo sino pa yung Nazareno sa 12 apostolis ni Kristo. So makikita nyo may mamahaba buhok dyan. Rapunzel. Thank you. Okay, pasagutin naman natin si Pastor Bal. Ano kaya kanya reaksyon sa ating paksa? Pinagbabawal nga ba ng Diyos ang magpagupit ng buhok ang mga babae?
mamaya-maya na ako bro, mga 20 minutes pa. Mga 20 minutes pa, maya-maya na. Okay, sige po, Pastor Bal, mag-chat lang po kayo pero di ko kayo bababa. Sabihin niyo pagka magsasalita kayo, tuunahin ko na kayo. So, syempre, kay Kuya Elion na agad tayo para makasagot naman ng mga kaibigan natin MCGI. So, ayun. Go. May ipapakita lang ako picture ng isang kapatid namin Kristiyano. Ito ba? Dugyot ba to? Tingnan niya. Ayan. Dugyot ba yan? Di ba napakaganda nga? Kasi pinakalambong yan eh. Pinakalambong yan ng isang Kristiyano. O, di ba? Pinakalambong. Ayan, may talata pa nga ng Biblia. O, di ba? Napakaganda sa isang babae at napakaganda sa paningin ng Panginoon na kung ang babae may mahabang buhok at hindi dugyot sa paningin yun. Kasi bakit? Sabi dito sa talata kasi, hindi daw utos. Kasi hindi nagbabasa eh. Puro lang din kilig-kilig dun, hindi nagbabasa ng talata, hindi daw utos eh. Sabi nga dito sa talata, 1 Korinto 1:3. Datapot ibig ko ang inyong maalaman ng Pangulo ng bawat lalaki. O bababa na tayo ng 4. Ang bawat lalaking nananalangin o nanguhulang may takip sa ulo, liwawalang puri niya ang kanyang ulo. Sino ba kasi ang ulo niya? Di ang Kristo, kung Kristiyano ka, o winawalang puri mo, kung mahaba ang buhok mo, bababa tayo ng 5. Tatapot ang babaeng nananalangin o nanguhula na walang lambong kanyang ulo, niwawalang puri niya ang ulo. Sino ba ang ulo ng babae? Utos yun eh. Kasi pag ikaw, nagpaahid ka o nagpaputol ka ng buhok, niwawalang puri mo yung pang-ulo mo, na yung ulo mo, yung lalaki na nasasakop ni Kristo, na si Kristo nasasakop ng Ama. Bakit na-restrict si Kuya Elion? Nakalagay dito, pinababa. Ano nangyari? Nahulog ang mga MCGI sa Slide yung TikTok live. maling katuruan guys, kasi hindi na, kumbaga pag sobra talaga masama, di ba? Ni-report? Ang nangyari kasi sa kanila, Baka sa salitang pinagbawal ahit ang daw. paggupit. So binagbawal nila yung paggupit, kaya lumitaw na isang kultong relihiyon ang MCGI. Kasi sabi rin dito ni Kristo, sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang mga utos ko at magaan ang ipinapagawa ko. Kung dun sa buhok pa lang, nabibigatan ka na, hindi utos ni Kristo yan. Na sobrang haba ng buhok. Tingnan mo ang anak ni David, sumabit sa puno sa sobrang haba ng buhok. So, delikado rin ang sobrang haba ng buhok. Kailangan, mahaba pa rin naman ang buhok kahit lagpas lang ng balikat sa di ba? Mahaba pa rin naman masasabi yun. May lambong ka pa rin naman. Ang masama pag yung gupit mo panlalaki na, babae ka. Ayun lang ang bawal sa Panginoon. Sabi dito, ang mga babae huwag magsuot ng kasuotang panlalaki, o ang mga lalaki kasuotang pambabae. Ang sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. So, kailangan yung appearance mo pambabae pa rin. Kapag ang babae ba is yung buhok is lagpas ng balikat, lalaki na ba itsura nun? Hindi, di ba? Babae pa rin siya. Mahaba pa rin naman buhok niya. Pero sabihin mo, wag nang magpagupit. Paano pag madudumi ka, so sasabit yung mo sa buhok mo, di ba? Isang malaking kumbaga hindi yan hindi magiging magaan yung utos na yan Bagkus lalabagin yung sinasabi dito na mabibigatan Hindi magkakaroon ng kapahingaan sa sarili mo pa lang, hirap na hirap ka na Yung hygiene mo pa lang, pambili mo pa lang ng shampoo dyan is hindi lang 1 piraso, di ba? Kulang ang 1 pirasong shampoo dyan sa buhok na ganyan. So, isang mabigat na atasin yan na tinuro ni Soriano para madaya yung mga membro niyang kulang sa kaalaman, nahulog sa maling pag-unawa. Kaya sabi ni Kristo,
sasabihin ko naman sila, kailan may hindi kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ayun ang maririnig nila sa araw ng pag-uukol. Okay, Elijah, ikaw na magsasalita. Usapang buhok pa rin tayo. Wala na akong masasabi bro eh. Puro patatang na kasi itong si Samix eh. Ako na lang magtatanong, kung ano kuya, magpariban. Okay lang yun. Bro, Elon okay ba magpariban? Hindi gupit re-riban. Okay lang Hindi yun. ko sure bro eh. Okay ba bro magpariban? Okay lang. Kaya pa open nga ng mic, magtanong nga lang ako. Ako best dyan para mapakinggan nyo ng kabuuan, doktrina. Makinig kayo ng doktrina regarding dyan sa Kaya buhay. nga. Kasi kung ako magsasalita niyan dito, baka ma-misinterpret. At least, yung mga ngaral na namin ang sasagot. Unang Timoteo 2:9, di ba gayon din naman ang babae na basa tayo basa ko ng talata. Unang Timoteo 2:9. Parehas kami na nasa isip ni ni tawag dito ni mabuting gawain. Sabi kasi dito inutusan ang isang Kristiyano. Una kasing utos dito sa lalaki. Kaya may sabi sa 9, gayon din naman. So ibig sabihin ng gayon din naman, unang inutusan yung lalaki na kung may mahabang buhok sa kanya mahalay. So pagdating sa 9, gayon din naman. Ibig sabihin, babae uutusan din kumpara sa lalaki, 'di ba? Gayon din naman ang mga babae ay magsigayak na mahinhin damit, may katimtiman at mahinaw, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok. Kasama na doon lahat. Pagkukulay, gagalawin mo, so on and so forth, ginto o perlas o damit namang mahalaga. Bawal Hindi din, kasi yun ang utos eh. so, bawal din magparibad, pakulot. Ano pa ba? Ano yung mga ginagawa sa kuha ng buhok ng babae? Pakulay, bawal. Pakulay, bawal yon. Oo, bawal yun. Puwera sa pagupit. Sabi. O pera sa pagupit kasi Pagupit, sabi nga doon sa kulay. sabi nga doon sa unang Timoteo. Ay ito babasa lang ako Babasa lang ako. I-rebat ko lang ng konti yung sinabi ni yung bumaba kanina. Ang Kristo daw mabigat daw yung utos na yon. Hindi, kung susundin mo, babasa tayo 11:29 ng Mateo. Sabi ni Kristo dito, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin at ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at nasumpungan ninyo ang kapahingaan ng aking kaluluwa. Isa sa mga utos yun at pamatok yun, yung pamatok ni Kristo na utos niya. Hindi naman magbibigay ang Diyos ng utos na hindi kaya ng isang Kristiyano. Ba't maraming nakakakaya sa kapatid namin at malilinis at mababango pa nga yung buhok nila pag niladlad Diba? Ewan ko lang dito sa mga to, bakit yung pinainaanan nila yung buhok? Kapuri-puri nga sa paningin ng Diyos yun Mahalaga nga sa paningin ng Diyos yun at Ayan. Dito ako nagbabasa. Ayan sabi doon, kung mananalangin ka na walang takip sa iyong mulo, yun ang masama. Kapag ba ikaw ay nagpagupit, tinanggal mo na ba yung takip? Di ba? Parang halimbawa, kaldero. Yung taklob ng kaldero mo, natanggal yung hawakan. Ibig sabihin ba, wala nang takip yung kaldero mo? Di ba? Napakasimple, ginagawa niyong komplikado. Basta kasi mga hindi naman utos Ang sabi, kabanalan. Pero hindi sinabi na bawal. Di ba? Biruin mo, ang utos kapag mananalangin na walang takip ang ulo, di ba? Yun ang sinabi. Pero hindi nangangahulugan na pag pinagupitan mo, wala ka ng takip. Diba? Kaya itong mga ito, nagkukunyari lang marunong, wala namang mga alam to. Nagpapanggap na may alam, wala naman palang alam, kagaya ni Elijah, tinanong Reban, Elyon, pwede ba? Hindi alam. Nakikisakay lang sa agos o kumbaga nakikisabay sa agos. Kaso nga lang, pagka nagkaroon ng bara, hindi na makaalis. Kailangan na ng katulong. Diba? Tama naman si Pastor Bala.
nasa sa babae na yun. Kung gusto niya magpagupit, bakit mo pagbabawalan? Di ba? Paano yung mga criminology na babae? Paano yung mga pumasok ng ganyang klase ng kurso? Di ba? Sabi, mas mahalaga daw yung Diyos. Ba't pumasok? Ibig sabihin, wala sa kanila lang yun. Yung aral ninyo na yun, bali wala sa kanila. Hindi nila yun kayang, hindi nila kayang sundin yung utos nyo na yun. Kasi nga, hindi naman daw utos yun. Di ba? Hindi utos yun eh. Pumasok, nag-criminology. Mandatory sa criminology, magpagupit. Ibig sabihin, yung mga kapatid ninyong MCGI na nag-criminology, mahahalay ang tingin nyo sa kanila. Oh, come on, MCGI. Di ba? Naintindihan nyo ba yon? Pinagbibintangan nyo yung kapatid ninyong mga pumapasok sa ganoong kurso ay mahahalay sa inyong bibig ng galing. Di ba? Binaba pa ang basa dun sa kanilang mga binasa, hindi daw marunong magbasa. Kapag pala mananalangin, tapos walang takip sa buhok, walang takip sa ulo, masama. Pag pa pinagupitan, wala ka ng takip sa ulo. Hindi naman sinabi, nagpakalbo. Diba? Ay, nako. Si Elijah na nagsusuri ngayon, pinagtatanggol na yung MCGI, tapos wala palang alam, nakiki-L yun. Ang alien mo, need pa ng pirmahan para makipag-debate, tapos nandito, diskusyon, ngek, O nga pala, Kuya Elion, tanong ko lang din naman, paano nga pagka halimbawa ngaag-apply ng sundalo o kaya criminology? Paano yun? Paano? Halimbawa lang, Kuya Elion. Sige, nakikinig ako. Bigyan mo ko ng oras. Alam mo, eto, hindi nagbabasa. Alam mo, yung mahabang buhok, mamaya ko sagutin saglit lang kautusan yun sa Kristiyano. Ngayon, kung hindi ka naman sakop ng kautusan, kung magpaputol ka ng buhok, wala namang problema dun eh. Hindi ka kasi sakop ng kautusan na sinasabi sa unang Korinto 11:4-6 at 14:15. Tignan mo to, walang logic eh. Yung mga inuutusan dun, pasok sa kautusan, BO-BO. Mag-logic ka nga. Yun ang inuutusan, yung pasok sa kautusan. Ano naman pakialam dun sa walang kautusan? Diba? Kung magpaputol sila ng buhok, wala naman sila sa kautusan eh. Ang inuutusan dito, yung mga nasa kautusan, BO-BO. Pambihira, logic lang konting talino, konting asukal lang para magkaroon ng utak at saka logic. At saka, alam mo, basa-basa rin ng batas. Basa-basa rin ng batas. Alam mo kasi sa batas kasi, merong nire-respeto ang relihiyon. Ngayon, kung pasok ka doon sa irerespeto ng relihiyon, pumasok ka ng pagkapulis, pumasok ka ng military, hindi ka gugupitan, inire-required nila yon on nire-respeto nila yon. Basa-basa din Basa-basa din, hindi lang puro paratang hindi lang puro daldal Yan ang hirap Sa nakarinig lang ng kwento ng kapatid nila, hindi alam Basa-basa rin ng batas kung paano ba pumasok sa isang military. Kasi tatay ko military. Tatay ko tatay ko official ng military. Kaya basa-basa din Yan ang hirap sa bio-bio talaga Yung makikwento lang Uulitin ko yung inuutusan diyan pasok sa kautusan. Hindi naman yung inuutusan diyan yung hindi pasok sa kautusan. Kung hindi ka pasok sa kautusan, magpagupit ka, di okay lang. Hindi ka naman pasok sa kautusan At sisirain mo ang katalagahan na inilagay ng Diyos para sa babae kung magpapagupit ka. Sisirain mo. Kasi ang sabi ng talata, di ba ang katalagahan din na ang nagtuturo na kung ang babae may mahabang buhok, kapurihan niya, pinagupitan mo. Sinira mo yung katalagahan na inilagay ng Diyos. Utos ng Diyos yun. Siya ang naglagay nun. Kaya isip-isip din. Gusto mo ng asukal para magkaroon ka ng logic, bibigyan kita. Gusto mo ng konting kaisipan? At ako, hindi ako basta-basta nakikipagdebate kasi wala namang nananalo dito Wala namang umaamin talo Di ba? Wala namang umaamin talo kung magkapirmahan tayo, dadalhin ko iglesia, dadalhin mo yung iglesia, tignan natin kung sino man nanalo sa ating dalawa. Ganon ang debate. Hindi yung debating kalye. Debate dito, debate dyan. Nasako ko yan, nasako ko dito. Wala namang nananalo, walang natatalo. Ngek ka rin. Ngek. Okay, sa dating landas ay dating daan bago ka, kasi salitan kasi ginagawa ko para maganda. So, halimbawa, sige, Aaron, sasagot naman MCGI para, sige, Aaron, nawala.
nagpapatupad nun, para sa akin, hindi naman din mali kasi kung sa tingin nila, yun yung kapuri-puri talaga, kaayusan. So, walang problema. Mababasa kasi yan sa unang Korinto 11. Ang tinutukoy kasi ni Pablo doon, yung kaininan, tsaka kultura ng mga babae sa Korinto. Kasi, noong unang siglo, ito historical context ng talata na yon. Sa Gresya at Roma, pagka ang babae kalbo o kaya sobrang iksi ng buhok, ibig sabihin ng tanda ng naparusahan yung babae dahil sa pangangalon niya o pagiging alipin o pagiging walang kahinhinan. Kaya sinabi, kung ang babae may iksiyang buhok, may kahiyaya. Nila yon, kultura yon dun sa lugar na yon. Pero hindi siya talaga universal o pangkalahatang moral na doktrina. Pero kung may mga iglesia na nagpapatupad dun, wag na natin tutulan dahil ayun ang pananaw nila dun. So wala naman ako nakikitang masama dun. Pero wala sa Biblia na sinasabi na bawal magpagupit ang babae. Bawal lang yung gupit lalaki talaga. O yung kalbo, ganon. Pero doon lang yun sa Korinto kasi kultura yun doon ng mga tao ng unang siglo na tanda yun na ibig sabihin yung babae nangangalon niya or alipin or walang kahinhinan. Pero hindi yan universal na ina-apply para sa lahat. So syempre siguro nakikita ng mga hindi ka pananampalataya ng MCGI na nahihirapan na yung mga babaeng sobrang haba ang buhok, hindi pinapagupitan. Nasa kanila naman yun. Nasa MCGI naman yung kung paano. Kung ine-enjoy naman ng mga babaeng MCGI yun, so sa tingin ko walang problema. Kaya maganda na lang nun. Kung ano yung paniniwala ng isa, kung naayon naman din sa Biblia, may nababasa naman ang mahabang buhok ay kapurihan para sa Diyos. So okay lang yun. Pero kung dun sa paksa mo, na tinanong mo kung pinagbabawal ba ng Diyos na magpagupit ng babae ng buhok, ay wala. Wala tayong mababasa nun. Kahit lahat ng salin or punta ka pa sa Griego. Basta yung nasa unang Korinto 11, ang historical context nun, yung kultura ng na yon, ng bansa, ng lugar na yon, na kapag ang babae may iksiyang buhok, tanda yun na naparusahan siya bilang nangangalon niya or alipin or walang kahinhinan. Tsaka masama naman talaga sa babae yung pag nagpakalbo. Pero yung mahaba buhok niya hanggang bewang, i-maintain ngayon, yun, ibig sabihin nun, mahaba na ang buhok, so wala nang masama dun. Yun lang mga bro. Ako wala naman akong comment sa ginagawa ng MCGI kung sa kanila, para sa kanila tama yun, di sa kanila yun. So, ayun. Ba't nawala si dating daan? Ba yan? Kay kay Jordex na tuloy. Ako na naman. Oh. Ayaw mo ba? O, lipat agad tayo? Hindi, ang bilis ng oras eh. Meron pa yung nauna sa akin, oy, nawala ba? Agay. Oo, so yung sinabi ni Uncle Aaron, oo, tama yun. So, siya, proper grooming din ng Hudyo kasi na yung babae mahahalay pag maiiksi ang buhok. Grooming nila yun, hindi yun nila Kasi kung uunawain natin ang nangasusulat, kung mahaba man yan o maiksi ang buhok, naglalagay sila ng belo nagtatakip ng ulo So ibig sabihin, tinatakpan nila ang kanilang mga ulo o yung pagmumukha nila tuwing nagsasamba sila doon sa templo. So ngayon, kung iisipin natin ng malaliman, hindi talaga siya compulsory na kailangan sundin na mahaba o maiksi ang buhok. Gaya din ng ginawa ng simbahan namin na hindi siya mahalaga kung maiksi o mahaba ang buhok. Kasi bakit? Nagbibelo din kami So ngayon sa generation na ito, hindi na kami nagbibelo. Yung mga babae namin hindi na nagbibelo. Pero yung mga yung mga devotee, nagbibelo pa rin hanggang ngayon. So nakikita ba yung buhok nila? Hindi. Hindi nakikita yung buhok nila kasi natatakpan ng belo So ngayon, kung batas pala ng kaibayo nating pananampalataya yan, sa kanila yan, hindi na natin siya pwedeng panghimasukan kasi yan na yung batas nila. So ang atin lang,
kung wala man lang tatanggap sa mga maiksi ang buhok, di ano na lang kayo, lipat na lang kayo kung ayaw nyo maiksi ang buhok, ayaw nyo magpahaba ng buhok. Maglipat na lang kayo, huwag na kayong makipaglaban sa tinatawag nating pamunuan na pinagbabawal ang maiksi na buhok. Yan lang, solusyon. May solusyon. Oo, ipa-wave na lang yung oras ko kasi kumakain ako. Okay, sige. Para makakalipat agad tayo sa paksa natin. So, si Kuya Ilion pa, sasagot din. Siyempre naman. Pasagutin din natin ng mga MCGI. Ayan, ako na. Yung ganun ang healthy discussion at intellectual discussion. Kasi pag halimbawa, ipakilala mo yung aral mo at ipaunawa mo sa mga tao. Kasi pag magkakaroon tayo ng personal attack, gaya nga na sinasabi ni Mabuting Gawa kanina, habang pauwi ako, nagdadrive, at si Uncle, sabi niya, tama naman yun eh. Kasi babasa tayo ng talata Ito kasi isa sa mga utos sa isang Kristiyano. Basa tayo ng isang talata. Basa tayo sa Hebreo 12:14. Ito kasi isang utos sa Kristiyano, purista. Paano tao dito pakinggan mo. Ito utos. Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal. Anak, kung wala ito ay hindi makakakita sa Panginoon. Kasi sabi sa isang talata ng Biblia, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kung yung puso mo, puro puot, puro galit, puro lahat na lang, sa kasaganaan ng puso mo, lalabas yun sa bibig mo. Lalabas yun. Alam mo ba, Biorista, sabi sa talata sa Kawikaan, oo, may 6, oo, 7, may kasuklam-suklam sa Panginoon, o pinagtatanim niya at kasuklam-suklam sa Kanya. Isa doon yung mapanirang dila, yung masamang dila, mataas na mata. So, kung yung puso natin puro pait, galit, paninira, sa paningin ng Panginoon, kasuklang-suklam ka. Dapat ang lumalabas sa'yo parate, asin, na maglasang asin, na yung makikinig sa'yo may pakinabang at papakinabangin nila doon sa buhay nila at madadala nila sa isang banda na kapag turo ka, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon, narinig mo yun, babayaran sa kanya sa huli. Isang panahon, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na merong mahirap lumapit sa'yo, pinakain mo. Nagpautang ka sa Panginoon. At sabi sa Mateo 25:32, manahin ninyo ang kaharian kasi nakapagpakain ka ng isang mahirap. Nakapagbigay ka ng isang bagay na ikaliligtas ng kapwa mo. Pero kung ang itatawid mo sa kapwa mo, si ganito, si ganyan, ganun, ganyan. Do you think nagsasadyos ka? At do you think na pakikinggan ka ng Diyos sa mga panalangin mo? Di ba? Ikaw na lang ang mag-isip bilang tao. Ikaw na lang din ang mag-isip kung tama pa ba ang ginagawa mo. Di ba? Kung marapat pa ba. Uulitin ko yung talata, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kung yun ang sinasalita mo, yun ang nasa puso mo lahat. Okay na ako, Biorista? Yun, salamat sa iyo kay Ilion. So, mapapanood nyo pala yung replay ng ating diskusyon na to tungkol sa pagpapagupit ng buhok sa aking YouTube channel. Pakipalo naman si Biorista. So, next na natin na mag-best friend na si Isaac at si Controversy. Magsabay na kayo.